Umpisahan na po natin kung ano po ba ang mga typical na mga benefits na makukuha nyo pag ikaw po ay kumuha ng isang pre-need memorial plan. So, this is a major pack at ito po ang hatid nito. Siyempre, higher. Hello mga Car-FF! Kamusta po kayo? Narito po ulit ako, ang inyong lingkod, Jason Gutierrez po ng Ramper Financials. Sa aking nakaraang video, napag-usapan po natin kung ano ang kalahagan ng pre-need memorial plan. Sana po ay naging tulay ito para mas maging bukas ng ating kaisipan, pati na rin ang ating damdamin para mapag-usapan at mapaghandaan ang mga pangyayaring alam naman nating balang araw darating din. At ngayon, kung tingin nyo po ay nakakatulong ang aming mga videos, sana po ay i-share nyo po itong mga ito sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. At thank you in advance po dahil sa walang humpay na pagsuporta at sa pag-share ng aming channel. Para sa video na ito, tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang mga typical na mga benefits na pwede mong ma-avail kapag ikaw ay kumuha ng isang pre-need memorial plan. Ang basehan po ng mga benefits na aking mga tatalakayin ay mula sa isang aming partner na si St. Peter Life Plan. Umpisahan na po natin kung ano po ba ang mga typical na mga benefits na makukuha nyo pag ikaw po ay kumuha ng isang pre-need memorial plan. Kapag po nais mo mag-avail ng isang pre-need memorial plan, mayroon ka pong option na kumuha ng isang traditional plan kung saan ito po ay may kabaong o kaya naman po ng cremation plan. Bukod sa cremation, halos parehas lang po talaga ang benefits na matatanggap ng isang plan holder. May pagkakaiba ng konti pero halos parehas lang po. So ano po ba ito? Unang-una, retrieval of mortal remains. Ibig sabihin po, at the time of death nung plan holder po, pagka-notify kay St. Peter, sila na po ang kukuha ng mga labi at ito ay dadalhin sa kanilang facility para maihanda ang mga labi para sa lamay o kaya naman sa cremation. Pangalawa naman po, kasama sa pag-aayos ng mga labi ay of course ang embalming kung kinakailangan. Pati na lang po ang funeral cosmetics. Ito po ay isinasagawa upang masiguro na presentable ang mga labi sa panahon na ito ay paglalamayan. Pangatlo po, of course, ay ang casket or ang ataul o kaya kung ikaw naman ay kumuha ng cremation plan, ang urn po ay kasama dyan. Siyempre, ang isa sa pinaka-importante ay ang paglalagyan ng mga labi. Kung ito ay traditional or cremation. Ngayon, sa pagkuha ng memorial plan, dito pa lang, siguradong makakamura ka na. In fact, good deal na siya. Dahil nga po, sabi ko, noong nakaraang video, kapag po ikaw ay kumuha or pag ang pamilya ay kumuha ng casket or ng ataul, sa panahon kailangan na nila, doble po. Pang-apat would be yung mga necessities tulad ng announcement boards, yung guest registry. So, importante yung guest registry. Kasi po, kung sakali, ikaw po ay namayapa, ito po ang iyong memorabilia. Malalaman mo kung sinong pumunta at sa hindi. Kung sinong hindi pumunta, siya na lang po ang iyong puntahan. Joke lang po. Bukod po sa guest registry, kasama po yung mga thank you cards, flower arrangements po, and yung memorial tribute. Ang memorial tribute po, ito po yung pinapakita nilang audiovisual presentation kung saan pinapakita nila ang mga nakaraang litrato ng namayapa. Panglima pong benepisyo, kasama po dyan yung funeral hearse o kaya yung karo. Sabi nga na, hanggang sa interment o paglibing, kasama mo ang St. Peter. Sisiguraduhin nila na may hahatid nila ang mga labi sa huling hantungan. Sabi nga nila, your last ride will be stylish. Dahil po, sa St. Peter, usually mga memorial services po, ang pinagsasakyan po ng mga labi ay yung mga nagsisilakihang SUV. Yung mga tipong nung buhay ka hindi mo nasasakyan yung mga ganong kakagandang sasakyan, pero nung ikaw ay nahimlay, doon ka na isasakay. Pang-anim po, yung pag-avail or paggamit ng ating mga St. Peter chapels. Kapag merong malapit na St. Peter chapel sa inyong lugar, maaari po na doon gawin ang lamay for 3 days. Libre po ito. Kasama na rin po dyan ang air conditioning at e-borol. Napaka-advance ng St. Peter. Noong mga panahon na hindi pa uso ang live sa social media o kaya naman ang mga online meeting, ang St. Peter po, meron na silang e-burol. Minsan, titingnan natin, medyo nakakatawa siya or fascinating siya. Pero sipin nyo, especially sa mga malalayo, sa kanilang pamilya or mga naulilan, napaka-importante po nito. So, napakaganda pong innovation niyan noon.
at hanggang ngayon ng St. Peter. Ang ating mga napag-usapan ay yung mga typical na mga benefits sa isang memorial plan under St. Peter. Pag-usapan naman natin yung ibang mga features na tingin natin na napaka-importante at probably ito yung mga dahilan talaga na masasabi mong napakasulit at dapat mong kunin ang isang memorial plan. Makwento ko lang ang pamilya po ng aking asawa, si April po, almost 2 years ago po namatayan po sila. Masasabi ko po, ang pamilya po nila ay simpleng mamamayan lamang, simpleng pamumuhay, kung saan, kung may gastusin sa ospital o kaya naman ay biglaang gastusin sa paglilibing, tiyak na talagang medyo iindahin nila. Nang sila po ay namatayan, isa po sa mga unang inisip ng pamilya ay syempre yung gastusin nga sa paglilibing. At kasama na doon yung mga ataul, yung mismong lote, kasama po yan. During that time po talaga, doon ko po mas na-appreciate sa St. Peter dahil siya po ay nakatulong ng malaki sa pamilya ng aking asawa sa paraang hindi ko inaasahan nung panahon na yun. Ang time na po yun kasi, syempre inaayos na po. Yung panahon na yun, yung tiyuhin ni April, biglang sabi niya na siya nang bahala sa kabaong, sa funeral services kasi meron siyang St. Peter na pwede niyang ipagamit o i-assign sa kanyang plan. Nagulat po ako, So, tama po kayo ng dinig. Siya po yung may-ari ng plan. Pwede pong i-assign kasi siya po yung may-ari ng plan. Pinagamit niya po ito sa namatay, which is yung tatay po nila. Ito po yung isa sa kagandahan ng St. Peter kasi again, assignable siya. So, ang plan holder po ay may prerogative na ipagamit ang plan sa isang namatay para ito ay talagang makatulong. Isa po itong napakagandang feature, lalo na po sa mga taong wala masyadong budget pero gusto maging handa. Isipin mo, kumuha ka ng isang plan na pwedeng magamit ng kahit sino sa iyong pamilya. At the same time, for that reason, at least una, mura lang yung babayaran mo. Pangalawa, at least secured kayo. Kahit sinong mauna, may magagamit or may makakagamit. Hindi po ba na nakakagaan yung feeling na ikaw ay handa sa ganitong aspeto ng risk or mga pangyayari? Another feature po din is yung transferable po ang iyong plan or ang plan ng St. Peter. Ibig sabihin, pwedeng ibigay ng plan holder yung mismong actual na benefits or plan sa isang buhay na tao at any time. So, kung tingin niya is hindi mo na kailangan, hindi niya na kailangan, pwede niya tong ilipat sa ibang miyembro ng pamilya or sa ibang tao. Another one po is meron din tayong tinatawag na unrendered service na feature. So, ibig sabihin po, in the event po na yung pamilya, hindi sila aware na may St. Peter yung namatay. So, since di sila aware, nag-avail sila ng other memorial service. So, paano po yung benefit? Wala pong tapon. Dahil, pwedeng ilipat po yung plan doon sa isa sa mga beneficiaries ng plan holder. So, again guys, walang katapon-tapon dito. Siguradong meron at merong makakagamit. But syempre, at sa tip po, mas maganda po na pag ang ikaw po o isang miyembro ng pamilya ay kumuha ng plan, magandang aware yung ibang miyembro. Para po, in the event na kailanganin, may mapaghuhugutan po talaga. And lastly po, ang St. Peter plan po ay may kalakip ding insurance coverage. Pero, tatalakayin ko po yan sa aking susunod na video. Ayan po. Sana po ay mas may natutunan kayo patungkol sa benefits ng isang pre-need memorial plan. Napakasimple lang, very practical, pero nakakagaan sa ating buhay. Again po, ito po ay si Jason Gutierrez at nagsasabing maging maalam para ating mga pangarap ay makamtan. Maraming salamat po. So, this is a major fact at ito po ang hatid nito